Sa unang pagbasa, ipinarinig sa atin mula sa pahayag ang isang pangitain ni Juan. Nakita niya ang pagliligtas ng maraming tao. At dito sabi niya sa isang matalinghagang pagsasalarawan na nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. Alaumbagay nakatatak sa kanilang mga sarili ang mga maliligtas. Nakatatak ang pangalan ng anak ni Jesus Nazareno. At sinabi ni Juan, marami ang maliligtas. Natitiyak ko na lahat tayo naghahangad na sana mapabilang tayo sa mga maliligtas. Bagamat sa pagbasa, sinabi na 144,000 na tinibos sa sanlibutan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ito 144,000 lamang. Dahil kung hindi, tiyak yun, hindi na tayo masasama sa listahan. Dahil gaano karami na ho ba ang tao ngayon. Ngunit ito'y simbolo lamang. Simbolo na sinasabi ni Juan, marami, napakarami ang maaaring maligtas. Paano ba matatatakan ang ating sarili ng pangalan ni Jesus Nazareno? Simple lang po. Kung tayo'y tutulad kay Jesus Nazareno. Kahapon ipinagdiwang natin ang kapistahan ni Kristong Hari. At sa lahat ng mga simbahan, natitiyak ko, ang tanong na ibinigay sa atin, naghahari ba talaga si Jesus sa atin? Madaling sabihin sa bibig, Viva Kristong Hari, Viva Jesus Nazareno. Madaling magtaas ng kamay, madaling magsimba at maglakad ng paluhod. Ngunit ang tanong, siya ba ang tunay na hari ng ating buhay? Siya ba talaga ang nasusunod sa ating buhay? Siya ba talaga ang ginagaya natin sa ating buhay? At ang pinakita sa atin ni Jesus Nazareno ay ang pagbibigay ng sarili. Kaya nga't ang larawan niya dito sa Quiapo ay napakalapit sa ating puso sapagkat nakikita natin ng isang Diyos, bagamat siya'y Diyos, ibinigay niya ang kanyang sarili. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Naging tao siya. At hindi lang siya naging tao, lahat-lahat pinagdaanan niya. Paghihirap, pagdudusta, pag-iisa, maging kamatayan. Itong binigay ding larawan ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon. Pinagmamasdan daw niya yung mga taong nagbibigay at may balong nagbigay lang ng 2 kusing. Walang halaga sa mata ng mundo. Ngunit para sa balong iyon, yun na ang lahat-lahat sa Kanya. Mabuting balita din pala yun sa atin. Hindi ito pataasan ng bigay. Hindi ito pagandahan ng bigay. Bagkus ang tanong, ang ibinibigay ba natin sa Kanya ay yung lahat-lahat sa atin. Yung pinakamahalaga sa atin. Yung tunay sa atin. Sapagkat yun daw ang magtatatak sa atin na tayo'y katulad ni Jesus Nazareno, anak ng Diyos. Kaya nga't mga kapatid, ito yung ating ipagdasal. Hindi lang yung debosyon natin ang
inaalay natin sa Diyos. Hindi lang yung pamamanata natin ang inaalay natin sa Diyos, kung hindi ang ating buhay, yung ugnayan natin, yung negosyo natin, yung samahan natin, yung mga sinasabi natin, yung mga pinipili nating mga leader, yung mga kinakampihan natin sa buhay, yung mga hinahangaan natin sa buhay, yan ay bahagi ng inaalay natin sa Diyos. Mahirap minsan, masakit. May nagsabi nga, ang tunay na bigay may aray. Ang tunay na bigay may aray. Pag hindi ka umaaray sa binibigay mo, baka hindi pa yan ang dapat ibigay mo. Kahit nga si Jesus Nazareno, natitiyak ko, napaaray din, lalo na nung pinapasan niya ang krus. Pero ang lahat ng ito, matamis niyang ibinibigay. Binibigay niyo yung oras niyo, binibigay niyo yung sarili ninyo, hindi yung sobra, hindi yung hindi na kailangan lang, hindi na yung labis lang. Ang ibinibigay natin, katulad ng ginawa ni Jesus Nazareno, ang ating sarili, ang mahalaga sa ating sarili. Iyon ang paraan upang matulad sa Kanya. Iyon ang paraan para matatakan tayo katulad niya upang sa gayoy mapabilang tayo sa mga tinubos ni Jesus Nazareno.